Okay guys, for today's video, it's somewhat interesting itong pag-uusapan natin. It's all about QRPH. More specifically, sa mga nakikita nating mga merchants sa labas na tipong malalaking company naman sila na nag-a-accept ng QRPH. However, yung ibang mga merchants namimili, ganito na nga yung standee nila, yung QRPH standee nila, meaning kahit na anong app pwedeng gumamit ng QRPH na yan. Pero, sasabihin nila, GCash only, Maya only, digital banks not accepted. Ano bang sense ng QRPH? Well, pag-uusapan natin yan ngayon at iintindihin natin kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong senaryo na namimili sila ng mga mode of payment. So, samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Come right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan na videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so may nakikita na talaga ako ganitong mga merchants na may QRPH standee sila, yung official yung puti, and then sasabihin nila GCash only. Ano pong sense ng QRPH kung hindi pwedeng gamitin? First, let's understand ano ba yung QRPH. Okay. So QRPH or National QR Code Standard is a standardized QR code system in the Philippines. It enables user to pay, transfer, and receive funds quickly and securely by scanning a QR code using various e-wallets and banks within the InstaPay network. This system is based on the Europay, MasterCard, Visa, EMV standard ensuring secure financial transaction. Okay, so itong pagsasetup ng QRPH or the standard in QRPH is required and defined by our law. Ito ay covered by the Republic Act 11127 or the National Payment Act System. So ano ba itong National Payment Act System? The law provides a legal and regulatory framework for payment system in the Philippines, aiming to ensure their safety, efficiency, and reliability. It empowers the BSP or the Bangko Sentral ng Pilipinas to oversee and regulate this system, including the designating payment system requiring prior to BSP approval for operator and imposing penalties for violation. In a nutshell, meron tayong law na nagsasabi na kailangan magkaroon ng isang standardized payment system. And inaatasan ng law si BSP to identify, manage, and penalize those who are not following the standard in payment system. So, si BSP, sabi niya, mag-QRPH tayo. I-standardize na natin. Kasi nung time ng pandemic or prior pandemic pa, may mga QR na. However, yung mga QR na yan is like for GCash, GCash to GCash lang yung QR. For Maya, Maya to Maya lang, so on and so forth. Ngayon, nung nilabas ni BSP yung standard which is the QRPH, which is ganito, yan na ang naging standard across all the merchants. Eventually, pati yung mga personal na QR ay napalitan with like this, the InstaPay na QR. So, yan yung basically standard natin ngayon ng payment system. There are a couple of types ng QR. Ito na yung QR na P2P or person to person, meaning yung katulad ng dati, yung GCash to GCash na QR lang yung pwede. So, ito naman, pang tao lang, hindi merchant. Kunyari ako, magsasend ako ng pera or magbabayad ako sa isang tao gamit ang sarili niyang QR na i-generate niya either dun sa e-wallet niya or sa banking app niya. Thus, eliminating yung pag-enter ng mga ng mga account number. Pangalawa is the person to merchant QR. Ito naman is, it enables an individual to pay directly to a merchant. It is being used by small business, yan. Sa mga tindahan, meron ng mga QRPH, sa mga small restaurants, sa mall, makikita natin yan. So, ito, pag ginamit ng individual, ang QR ng isang tindahan para magbayad, then it is considered as person to merchant QR. So now na naintindihan na natin tong ibig sabihin ng QRPH or the payment system, bakit nga ba meron na nakalagay na ganito, which is the standard QRPH, pero namimili? The real purpose of standardizing the payment system is that for everyone to use only one system. So, kapag QRPH ka na, and may QRPH system din yung isa, kahit na e-wallet ba yan or bank, pwede siyang pag-transact gamit ang kahit na anong apps na nag-i-scan or nagsasend sa QRPH. Kaya, it doesn't make sense na namimili ang mga merchants na GCash only or Maya only, etc. So, bakit nga ba nangyayari yan? Ito ang couple of reason na nakikita ko. Ako, since merchant din ako dahil sa computer shop namin, nag-open ako ng QRPH na pang merchant dun sa agreement ko with the payment
gateway, merong charge ang paggamit ng QRPH. Meaning, pag in-scan yun, nagbayad yung customer ng 100 pesos, there's a percentage dun sa payment ng customer ang mababawas at mapupunta dun sa payment operator. Ngayon, instead ng 100 na makukuha ko, maybe makukuha ko na lang 97 pesos or 98.50. It depends sa payment operator. Si Maya Business right now, na nagbibigay sa atin ng person to merchant QR, hindi pa siya nag-charge ng kahit na anong fees. But dati, nung unang in-implement yan, so nagkaroon ng free trial si Maya Business so na walang charge, and then eventually, nilagyan niya na ng charge na 1.5% ng any amount na gagamitin yung QR. Thus, sa mga merchants, additional cost ito. So, ganun din naman pati sa GCash. Pag GCash payment gateway naman ang gamit mo, ang MDR dyan or merchant discount rate is around 1.5% to 3%. But hindi siya standard Depende yan sa pakikipag-negotiation ng merchant dun sa payment operator. Thus, yung ibang gumagamit ng QRPH, pwedeng walang fees as long as they would meet a certain amount, etc. So, probably, ito yung mga reason kung bakit nagkakaroon ng ganyang senaryo. Una, additional cost yan sa mga merchant. Instead na buo nilang makukuha yung binayad mo, makakaltasan pa sila. Thus, kung meron silang agreement with an operator, kunyari sabi niya, kapag GCash ang papasok sa'yo, 0.05 lang. Tipong ganon. So, itong mga merchants naman, para makatipid, they would opt na, Sige, GCash lang. Kaya nagkakaroon ng GCash only. Pero, in reality, yung QRPH nila ay kaya pa rin tumanggap kahit galing sa mga banking apps natin. Second reason, though hindi naman dapat ganito yung sistema, pero hindi natin maalis talaga na nagkakaroon ng delay even case na ibang payment ang ginagamit. Kunyari, ang operator niya is GCash, so yung transaction ng GCash to GCash ay mas mataas ang success rate versus manggagaling yan sa ibang e-wallet or ibang mga digital bank apps. Kaya yun, pangalawang reason is minimize nila yung issues sa pagre-receive ng payment. And pangatlo na lang, hindi naman lahat, but there's a possibility na takot din mag-transact itong mga merchants na to ng mga bagong apps, baka magkaroon ng problema sa kanila. Take for example na lang yung naging issue ko with Watson. Di ba ginamit ko yung tap to pay ni GCash, pinipilit nung cashier na hindi pwede, etc. etc. And then nung sinabi ko subukan, baka pwede naman at nag-success naman, nagulat din siya. So yung pangatlo natin is more on education and awareness. Probably hindi nila alam na pwede or kunyari may memo sa kanila na ganito lang yung pwede, etc. Nakakalungkot man isipin na kahit gaano kaganda ang plano ng government natin to modernize our finances, nakikila pa rin tayo ng mga ganitong mga reasons. Siguro on the part of our government, kulang pa ang educational drive para maging malinaw sa lahat, both sa consumer and sa mga merchant, kung ano yung balak and yung pwede nang gawin. Kaya bandang huli, instead na ma-modernize ang ating financial system, nahuhuli na tayo versus sa mga ibang bansa. Okay, for our question of the day. Kung kayo ba ang maka-experience na nasa grocery kayo at may nakalagay na GCash only at ang pera nyo ay nasa, kunyari, kay Cbang, alam nyo naman pwedeng gamitin ang QR ni Cbang. Gagamitin nyo pa rin ba ang ibang app o mag-i-stick na lang kayo sa sinabi nila na GCash only? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay RJ Franca at RJ Franca. Shoutout po sa inyo. Sabi niya, "Good day Sir Pat, since noon nag-subs ako dito noong 2022, never pa ako na shoutout. Kaya pa shoutout po. Salamat." Ayan Sir RG, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking mga videos at ang aking channel. Maraming salamat. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!